So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Sumakit talaga yung ulo ko sa balitang to. Oo, confirmed. Totoo. Nakalaya na itong putragis na to, itong kalbo na to na si Jonathan Morales dahil nakatanggap siya ng TRO, ng Temporary Restraining Order mula sa korte. Anyway, ito yung balita guys. Ex-PDEA agent Morales laya na sa Senado. So, pinalaya na ng Senado sina dating Philippine Drug Enforcement Agency Jonathan Morales at ang dating National Police Commission staff na si Eric Santiago. Wait lang kayo guys may ano pa tayo dyan, may catch dyan eh. So, ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired General Roberto Ancan, pasado alas 7 kagabi, pinalaya na ang dalawa. Sa sinasabing PDEA leaks ay isinangkot ng dating PDEA agent si Pangulong Bongbong Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga. Si Morales ay pinakontempt ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos magsagutan at magsinungaling sa nilalaman ng kanyang personal data sheet. Habang si Santiago naman ay pinakontempt ni Senate Committee on Public Order Dangerous Drugs Chairman Bato de la Rosa matapos sabihin na gawa-gawa lang niya ang banta sa buhay ni Morales para maipatawag ito sa Senado. Ngayon guys, ano yung catch dito? Actually, hindi talaga dapat pa makakalaya itong si Jonathan Morales. Wala talaga guys, as in negative siya na hindi talaga siya papayagan ni Jinggoy Estrada na makalaya. Ang problema kasi dito guys, nakiusap itong si Senator Bato de la Rosa na baka mapagbigyan, na baka palayain kung po pwede itong si Jonathan Morales. Putang inang tanong ko dito, bakit mo naman ginawa yun? Senator Bato de la Rosa, 2 months is short. Kasi guys, magkakaroon tapos na guys yung yung 19th second regular session ng 19th Congress. Kumbaga nasa na sila ngayon, adjournment yung yung Senate bakasyon. So ngayon, nagwo-worry itong si Bato de la Rosa na dapat palayain lang muna natin itong dalawa, bigyan ng ng RTO. So humingi siya ng pakiusap dito kay Jinggoy Estrada. Si Jinggoy ayaw ngang palayain itong si Morales kasi nga hindi nagsasabi ng totoo. Kasi ang sabi ni Jinggoy na once na magsabi ka ng totoo ay papalayain ni Jinggoy itong si Morales. Ang problema nung kinausap niya, matigas talaga. Ayaw magsabi ng totoo, pinipilit yung mga hindi dapat ipilit. So hindi siya pinayagan, hinayaan siya ni Jinggoy. Ang problema, itong si Bato de la Rosa sumingit. Akala ko ba fair ka sa sa Senate hearing mo? Akala ko ba ayaw mong pinupolitika? Ano tong ginagawa mo? Literal na napaghalataan ka na kinakampiyan mo si Morales Akala ko ba fair ka? Ginamit mo pa si Picoy na Jinggoy, papalayain ko si Picoy, palayain mo din si Morales. Putang ina, mag-resign ka na lang. Kasi in the first place, yung Senate hearing mo na yan, moro-moro lang naman. Diba? Tapos ngayon pinasight and contempt ni Jinggoy Estrada, ikaw yung makikiusap, ikaw yung magvo-voice out dito kay Morales na palayain. Kasi nga daw po guys, break na ang Senate. Kumbaga magkakaroon ata ng 2 months break. Matagal bago bumalik ulit sa sesyon. So nakiusap itong si Bato. So bakit mo ginawa yun? Bakit nakiusap ka para kay Morales? Akala ko ba ayaw mo sa mga sinungaling? Akala ko ba fair and balanced ka sa sa hearing mo? Bakit parang pumapabor ka, kinakampihan mo itong si Morales? I have a video for that guys. Pakita ko sa inyo kasi ayaw talaga ni Jinggoy. Kaya nga lang ipinilit ni Bato. Pakinggan nyo pakinggan nyo. Mapapahaba ang bakasyon ni dating PDEA agent Jonathan Morales sa Senado. Iti matapos kumpirmahin ni General Roberto Ancan ng Senate Office of the Sergeant at Arms na mananatili ito sa kanilang detention facility dahil wala naman silang natanggap na kautusan upang ito ay palayain. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada na siyang nagpa-contempt kay Morales, hindi pa rin ito nagsabi ng totoo ng kanyang binisita sa kanyang kulungan sa Senado. Ang tanging kondisyon ni Estrada ay magsabi lang ng totoo si Morales
ay papayag na itong makalaya na siya. Makalalaya lang si Morales kapag nakakuha temporary restraining order o TRO mula sa korte. Nauna nang nagpahayag ng interes si Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na palayain si Morales at dating NAPOLCOM employee na si Eric Picoy Santiago. Oh, guys, narinig nyo? Siya yung nakiusap. Diba, bakit mo naman ginawa yun? Ha? Tarantado to. Tuloy. Dahil magbabakasyon na sinidye ang Kongreso. Sina Morales at Santiago ay magkasunod na na-cite for contempt dahil sa kanilang pagsisinungaling sa PIDEA leaks investigation. Si Morales ang nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal drugs at ng aktres na si Maricel Soriano. Samantalang si Santiago ay pumapapel na tao ng Malacanang at gusto nang patigilin si Morales sa pagtestigo sa PIDEA leaks hearing kung hindi siya ay ipapapatay. Ang PIDEA Leaks Investigation ang isa sa pinaniniwalaang dahilan para palitan si Senador Juan Miguel Mig Zubiri bilang Senate President at ipinalit sa kanya si ngayon ay Senate President Francis Cheese Escudero. Para sa MBC TV Net. Yan. Nakukuha nyo naman nata guys yung punto natin ngayon, no? Na ayaw nga talaga ni Jinggoy Estrada na palayain itong si Morales. Kung baga hayaan natin siya mabulok dyan, 2 buwan lang naman yan. Diba? Ayaw nga. Ang problema, nagpumilit. Itong si Senator Bato de la Rosa, nakiusap siya kay Jinggoy. Na baka pre, bigyan mo naman ako ng TRO, ng temporary restraining order. Palayain mo si Morales, papalayain ko tong si Picoy. Nakiusap siya eh. Kung hindi yan nakiusap, hindi yan papalayain ni Jinggoy. Ang tanong, bakit mo ginawa yun? Diba? Bakit mo ginawa yun? Tantado. Kaya nga guys, nanggigigil ako dito sa kalbong to eh. Wala kang ibang ginawa kundi magbigay na lang ng sama ng loob sa mamamayang Pilipino at gawing moro-moro yung yung Senate hearing mo. Sayang yung pinapasweldo sa'yo ng taong bayan kung kumakampi ka sa sinungaling. Nakakainis guys. Siya yung nakiusap eh. Okay lang sana kung si Jinggoy mismo yung nagbigay ng bukal sa kalooban. Oo guys, aminado tayo, si Jinggoy nagbigay ng TRO, pero hindi yun magbibigay ng TRO kung hindi nakiusap itong si Bato de la Rosa. Bakit ka naman nakiusap, Bato? So kinakampihan mo nga itong si Morales, kumikiling ka sa kanya. Napaghalataan ka na eh. Napaghalataan ka na. Grabe yung pagkamoro-moro mo. Nang patarantado ka. Kung sa'yo mag-resign ka na lang. Diba, wala kang magandang naidulot dyan sa Senado. Puro ka lang pagsasayang ng pera. Waste of public money. Yung ginagawa mo. Iba ka kay Senator Risa Ontiveros. Si Ontiveros may sense. Ikaw nonsense. Buwa ka ng inang shit to. Diba? Dapat sana nirespeto mo yung desisyon ng colleagues mo. Hindi mo nirespeto eh. Pinilit mo, nagpupumilit ka. Ang tatarantado tong na to, itong kalbong to. Kaya sino ba naman ang hindi ma-stress dito? Hindi pa sana laya yan si Morales. May nanipula lang, may naniobra ni Bato. Yan guys, yung balita ngayon. Eh sino hindi magagalit dyan? Yung 2 buwan, maiksi lang yan. Maiksi lang yan na pagkakakulong, na pagkakadetain. Samantalang yung iniwan niyang remarks na ang ating presidente, adik mananatili yan habang buhay. Lalo pat yung mga sinungaling ay naniniwala din sa sinungaling, papaniwalaan nila, yung mga pathological liar, yan, mananatiling buhay yung kasinungalingan yan dahil sa kalbong yan. Kaya sino hindi manggigigil? Ha? Tatantado. Resign ba to? Resign. Resign ka. Wala kang kwenta eh.